extended partnership with Radyo Natin. These agencies need the support of Radyo Natin for them to effectively reach out to all Filipinos, either for information dissemination, outreach programs, disaster management, tourism, or simply a two-way communication avenue for a country and its people. Mula sa kinikilala at pinagkakatiwalaang pangalan sa larangan ng radio broadcast, pumapailan lang ang nag-iisang FM radio network na tunay na malawak at makapangyarihan. Our town, our radio. The power of information with more than 200 news and public affairs correspondents nationwide. The power of radio is within reach. Manila Broadcasting Company's Radyo Natin Network. Radyo Natin reinforces its unwavering commitment as a catalyst for equal opportunity and the right to be equally informed and heard, specifically for the marginalized sectors of Philippine society. After all, Radyo Natin, as the name literally implies, our own radio. DXTC 95.9 Radyo Natin FM of Manila Broadcasting Company, MBC Media Group is a proud member of the KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas, in partnership with the Cotabato Institute of Technology Foundation Incorporated, KITFI. 7,100 isla, Luzon, Visayas at Mindanao. Iba't ibang tinig, lain-laing mga pananaw, lain-lain nga tinog, magkadurog-dilain na panlantaw, iba't ibang balita, isang bansa, lain-laing balita sa usa ka nasod, lain-lain nga hambal, isa ka pungsod, magkadurog-dilain nga balita sa bugos nga nasod. Radyo Natin. Radyo Natin. Radyo Natin. Radyo Natin. Radyo Natin. Arangkada Balita. DXTC 95.9 na Radyo Natin FM Cotabato City is a proud member of the KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas of MBC Manila Broadcasting Company or Media Group. Itama po ang inyong mga oras sa buong kapuluan na 8 minuto makalipas ang alas 4 ng hapon. Magandang hapon na Central Mindanao. Welcome aboard sa Arangkada Balita. Ngayon ay araw ng Huwebes, ika-12 sa buwan ng Marso 2026 at ika-23 sa buwan o ika-22 sa buwan ng Ramadan 1447 sa Islamic Hijra Calendar. Sa ngalan po ng aming butihing station manager, sa aming admin officer KBP license, sa PB Jawaril, sa aming news head Miss Norunisa Mamintal Kusin. Ako po ang inyong makakasama, Radyo Natin Caroline Abbas, maghatid ng mga balita, kaganapan sa loob at labas ng ating bansa. 9 minuto makalipas ang alas 4 ng hapon at ang oras na natin sa inyo ng Cotabato Institute of Technology Foundation Incorporated at ng Al Rais Ventures Corporation sa pamahala ni Manager Abidin E. Ali at ang Green Pharmacy para sa mga preskong gamot. Hanapin lamang ang Green Pharmacy na makikita sa tapat lamang ng People's Palace in Suat Avenue, Cotabato City. 10 minuto makalipas ang alas 4 ng hapon at para sa ating pangunang balita, nilinaw ng Office of the Bangsamoro Mujahideen na under special circumstances na hindi mula sa kanilang tanggapan ang umano pagbabawas sa tulong pinansyal na natanggap ng isang benepisyaryo sa lungsod. Ayon sa Office of the Bangsamoro Mujahideen under special circumstances,
Nagsaga sila ng pamahagi ng tulong pinansyal noong ika-2 hanggang ika-5 sa buwan ng Marso taong kasalukuyan para sa mga kwalipikadong benepisyaryo sa Cotabato City, habang patuloy pa rin ang pamahagi nito sa iba pang mga lugar. Lumabas ang issue matapos kumalat ang impormasyon na umano'y may binabawas ang opisina mula sa tulong pinansyal. Dahil dito agad na nagsagawa ng investigasyon ang Office of the Bangsamoro Mujahideen under special circumstances. Sa resulta ng investigasyon, na pag-alaman na may isang benepisyaryo na nakuhanan ng halagang 31,500. Gayunpaman, nilinaw ng opisina na hindi mula sa OBMOSC ang kumuha ng nasabing halaga. Natukoy na rin ang tanggapan ng benepisyaryong biktima at ang taong responsable sa insidente, habang kasalukuyan ng pinag-aaralan ang mga nararapat na legal na hakbang. Hinihikayat din ng opisina ang kanilang mga benepisyaryo na agad iulat kung may nakaranas ng sapilitang pagkuha o pagbabawasan ng natanggap na tulong pinansyal. Maaari silang makipag-ugnayan kay bin Walid El Luminda, grievance officer ng OBMOSC, sa numero 0909-323-3707. Once again, 0909-323-3707. 12 minuto makalipas ang alas 4 ng hapon. Nakiisa ang mga empleyado ng Ministry of Labor and Employment at Molly Barm sa first quarter ng National Simultaneous Earthquake Drill ngayong araw, ika-12 sa buwan ng Marso taong kasalukuyan, bilang bahagi ng pagsuporta sa advokasya na disaster preparedness sa lahat ng mga tanggapan ng pamahalaan. Sa ginanap na drill, isinagawa ng mga tauhan ng mole ang tamang pamaraan ng dock cover and hold at maayos na nag-evacuate patungo sa mga itinalagang ligtas na lugar. Ang aktibidad ay sinagawa bilang pagtugon sa direkta ng National Disaster Risk Reduction and Management Council sa pamamagitan ng Bangsamoro Rapid Emergency Action on Disaster Incidents, alinsunod sa NDRMC Memorandum number 15 series of 2026. 13 minuto makalipas ang alas 4 ng hapon. Samantala na sa line 1 si radyo natin Analisa Abbas. Yes, arangkada mo na. Ipinababatid ng Ministry of Labor and Employment, Molly Barm, sa publiko na magpapatupad ng COP na work arrangement ang lahat ng opisina ng Molly sa rehiyon simula ngayong araw, ika-12 sa buwan ng Marso 2026. Ayon sa bagong patakaran, ang Regional Office ng Molly Barm at lahat ng field offices ay magtatrabaho ng on-site mula Lunes hanggang Huwebes. Samantala, tuwing Biyernes ay magpapatupad ng work from home setup. Layunin ng hakbang na ito na masiguro ang tuloy-tuloy na serbisyo habang iginagalang ang mga panalangin at tradisyon sa banal na buwan ng Ramadan. At yan ang report para sa Arangkada Balita. Ito si RN Analiza Abbas ng Radyo Natin FM Cotabato City. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino, sama-sama tayo Bangsamoro. 14 minuto makalipas ang alas 4 ng hapon at yan po ang ulat ni Analisa Abbas. Kaugnay sa bagong work arrangement ng Molly Barm sa Holy Month of Ramadan. 15 minuto makalipas ang alas 4 ng hapon na nilagdaan ni Dato Udin Sinsuat, Maguindanao del Norte, Mayor Abdul Main Baba Abbas ang Executive Order number 18 na nag-uutos ng
flexible work arrangement sa lokal na pamahalaan ng Dato Udin Sinsuata. Ang hakbang na ito ay alinsunod sa Memorandum Circular number 114 ng Office of the President na naglalayong magpatupad ng mahigit o mahigpit na energy conservation protocol sa noong ika-10 sa buwan ng Marso taong kasalukuyan. Ayon sa kautusan, ang mga kawani ng munisipyo ay magtatrabaho sa opisina mula Lunes hanggang Huwebes. Samantalang tuwing Biyernes ay magpapatupad ng work from home scheme. Layunin itong makatipid ng enerhiya at mapanatili ang kalusugan at kapakanan ng mga empleyado. Ang hakbang na ito ay bahagi ng mas malawak na programa ng gobyerno upang maisulong ng responsableng paggamit ng enerhiya habang patuloy na nagbibigay ng dekalidad na serbisyo sa publiko. Kaugnay nito, pinaalalahanan ng lokal na pamahalaan ang mga mamayan at mga may transaksyon sa munisipyo na bumisita lamang mula Lunes hanggang Huwebes upang masigurong maayos at epektibo ang serbisyo. 16 na minuto makalipas ang alas 4 ng hapon na tayo po ay magbabalik after this paid commercial. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Isang mapagpalang Ramadan sa ating lahat. Ngayong banal na buwan ng Ramadan, ako si Minister Muslim Insema kasama si Chief Minister Abdurraouf Makakwa ay taos-pusong bumabati sa ating mga kapatid na Muslim, hindi lamang dito sa Bangsamoro kundi maging sa iba pang parte ng mundo. Ang Ramadan ay isang sagradong panahon na pag-aayuno, pananalangin at higit sa lahat ng pagpapalalim ng ating pananampalataya at pagkakaisa. Naway magsilbing paalala sa ating lahat ang buwang ito tungkol sa kahalagaan ng disiplina, malasakit sa kapwa at pagpapakumbaba. Mga pagpapahalagang patuloy nating isinasabuhay hindi lamang sa ating pananampalataya kundi maging sa ating hanapbuhay at taos-pusong paglilingkod sa bayan. Ang diwa ng Ramadan ay diwa ng pagkakagawang-gawa, katarungan at malasakit. Mga haliging mahalaga sa pagtataguyod ng marangal na paggawa at makataong kondisyon sa paggawa. Bilang kagawaran ng paggawa at empleyo ng Bangsamoro, patuloy naming pinagtitibay ang aming panindigan na isulong ang kapakanan ng mga manggagawa. Itaguyod ang makatarungang pasahod at malasakit at palakasin ang ugnayan ng pamahalaan, manggagawa at mga employer. Alinsunod sa pagpapahalagang itinataguyod ng Islam. Naway maging makabuluhan at mapagpalang Ramadan ito sa ating lahat. Palain nawa tayo ng ating buong may kapal, Allah Subhanahu wa Ta'ala, ng kapayapaan, lakas ng loob, at gabay sa ating patuloy na paglilingkod sa Bangsamoro. Ramadan Mubarak, wabillahi taufiq, wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ang mensaheng ito ay hatid sa inyo ni Labor Minister Muslimin Bapamus Sem. Mga Kabangsamoro, ating pakinggan ang mensaheng Ramadan ni Station Manager Dato Roji Pai Andong Mangulamas, ang presidente ng Bangsamoro Sharia Lawyers League of the Philippines Incorporated.
Bismillahirrahmanirrahim. Sa ngalan ng grupo ng Bangsamoro Sharia Lawyers League of the Philippines Incorporated at ng himpilang ito, ang DXTC 95.9 Radyo Natin FM Cotabato City, ako kasama ang aking pamilya ay nakikiisa sa buwan ng banal na Ramadan. Ang Ramadan ay isa sa mga haligi ng Islam at dapat lamang nating sundin bilang nananampalataya sa reliyong Islam. Ang Ramadan ay buwan ng Allah subhanahu wa ta'ala na kung saan ang ating sakripisyo, dasal at pananalig ay siya mismo ang magbibigay ng pagpapala. Sa buwan na ito ay ating ipanalangin na tanggapin niya ang ating dasal at kanya tayong kalulugdan na mapasama sa kanyang paraiso sa kabilang buhay, insyaallah. Mamagayong tanong, nguga kalimuatan mo, tiyakapan tanong sa mapya, suingal apang sa moro. Wasukran, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ang tanggapan ni MP Teng Ambuluto ay nakikiisa sa sambayanang Bangsamoro sa pagsalubong, pagtalima at pagdiriwang ng banal na buwan ng Ramadan. Naway pagpalain ng bawat isa sa panahong ito ng pag-aayuno sa ating pagpupunyagi para sa pagkakaisa at pagbabago. Muli, ipinapaabot ng tanggapan ni MP Teng Ambuluto ang isang mapayapa at pinagpalang Ramadan sa ating lahat. Sumapit na naman ang buwan ng Ramadan. Ito ang panahon ng paglilinis ng ating mga kaluluwa, pagpapanibago ng ating mga intensyon. Naway ang bawat araw ng ating pag-aayuno ay magiging hakbang tungo sa pagiging mas mabuting individual at magdudulot ito ng pag-asa sa ating komunidad. Ang mensaheng ito ay hatid sa inyo ni Member of Parliament MP Abdul Basit Arbin Nito. Happy Ramadan to all Muslim Ummah! Ramadan na anano zinagatawa Ya Rasulullah ya salamun Ramadan 1447 message from Ustaz Nurul Am A. Abdullah, Project Manager, Project Salam, Bangsa Moro. Bismillahirrahmanirrahim. I extend the warmest greetings of peace and goodwill to all our beneficiaries, partners, stakeholders, and to the entire Bangsamoro community as we welcome the blessed month of Ramadan. Ramadan is a sacred period ordained for spiritual purification, self-discipline, and renewed devotion to Allah. It is a time that calls upon us to strengthen our compassion for those in need. Beyond abstaining from food and drink, Holy Month reminds us our collective duty to promote justice, peace, and social responsibility within our communities. In the spirit of Ramadan, we affirm our steadfast commitment to the principles of moral governance, inclusive development, and sincere public service. The mission of Project Salam Bangsamoro to uplift the living conditions of marginalized MILF combatants through financial subsidy and skills development, thereby fostering progressive and peaceful Bangsamoro communities is deeply aligned with the values of mercy, solidarity, and unity that this sacred month embodies. May this blessed month inspire us to carry out our responsibilities with integrity, humility, and accountability, guided by the teachings of Islam and the aspiration of the Bangsamoro people for lasting peace and prosperity. Let Ramadan be a time of reflection, reconciliation, and renewed commitment to the common good. I fervently pray that Allah grant us peace in our hearts, clarity in our purpose, forgiveness for our shortcomings, and abundant barakah in all our endeavors. May He accept our fasting, prayers, and charitable deeds, and may this Ramadan bring lasting peace and prosperity to our communities. Ramadan Mubarak to all. Ramadan message coming from Ustaz Nurul Am A. Abdullah, Project Manager, Project Salam, Bangsa Moro. You know,
ganito yon sabihin ko sa inyo. Makinig kayo. Binabati ko po kayo at inanyayahan na makinig dito lang sa himpilang DXTC 95.9 Radyo Natin FM, Cotabato City. Maraming salamat po. Sabihin ko sa di magaga. Arangkada Balita! Itama po ang inyong mga orasan, ang oras sa buong kapuluan na 26 na minuto makalipas ang alas 4 ng hapon na Philippine Standard Time. At para sa iba pa nating mga balita, naglabas ng public advisory ang Office of the Chief Minister ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao kaugnay ng bagong work arrangement para sa mga opisina, ahensya at division sa ilalim nito sa panahon ng Ramadan. Batay sa abiso, ipapatupad ang 4 na araw na on-site work week mula Lunes hanggang Huwebes, habang work from home ang mga empleyado tuwing Biyernes sa buong panahon ng Ramadan. Layunin na nasabing kaayusan na mabigyan ng sapat na panahon ang mga empleyado upang may sagawa ang kanilang mga gawaing pangrelihiyon habang patuloy na naibibigay ang serbisyo sa publiko. Samantala, matapos ang Ramadan, ililipat ang OCMBARM sa 4 na araw na compressed work week, Lunes hanggang Huwebes, na may oras ng trabaho mula 7:30 ng umaga hanggang 6:30 ng gabi. Ayon sa advisory, ang lahat ng transaksyon sa mga tanggapan sa ilalim ng OCMBARM ay dapat isagawa sa loob lamang ng itinakdang opisyal na oras ng opisina. Pinapayuhan ng publiko na planuhin ang kanilang mga transaksyon na alinsunod sa bagong schedule upang maiwasan ang abala. 27 minuto makalipas ang alas 4 ng hapon. Para sa iba pa nating mga balita, isinagawa ng 6th Infantry Kampila na Division ang Change of Chief of Office Ceremony para sa Division Chaplain noong kahapon na ika-11 sa buwan ng Marso taong kasalukuyan na ginanap sa Macatao Hall, Campus Yongko, Awang Dato Udin Sinsuata. Sa nasabing seremonya, formal na inilipat ni Captain J.K.M. Bilbao ang kanyang tungkulin kay Captain Mark Joel Sibulo na ngayon ay nagsisilbing Acting Division Chaplain. Ang paglilingkod na ito ay sumisimbolo sa pagpapatuloy ng espiritual na pamumuno at pastoral na pangangalaga para sa mga sundalo at kanilang mga pamilya. Ipinahayag ng command ang taos-pusong pasasalamat kay Captain Bilbao sa kanyang tapatan na paglilingkod at dedikasyon. Ipinabatida na ang buong pagtitiwala na lalong palalakasin ang paigtingin ni Captain Sibulo ang mga espiritual na programa ng units na nanatiling mahalaga ang Division Chaplain Service sa pagpapalaganap ng moral at espiritual na lakas ng mga sundalo, gayon din sa pagpapatibay ng mga pagpapahalaga sa pananampalataya, paglilingkod at pagmakabayan sa hanay ng hukbo. 29 na minuto makalipas ang alas 4 ng hapon. Kumilos ang Ministry of Environment and Natural Resources and Energy or BENREBARM upang bantayan ang presyo ng langis sa Cotabato City at ang mga karatig lugar kasunod ng pagbabagong galaw ng pandaigdigang oil market. Simula noong ika-9 sa buwan ng Marso, nagsagawa ang Energy Management and Development Services ng MENRE, katuwang ang Philippine National Police ng inspeksyon sa mga liquid fuel retail outlet upang tiyaking na sumusunod ang mga gasolinahan sa umiiral na presyo ng langis. Hindi lamang presyo ang sinuri ng monitoring team, random din na kinakalibrate
ang mga fuel pump upang matiyak na tama ang dami ng gasolina o diesel na natatanggap ng mga motorista kapalita ang kanilang bayad. Bahagi ang hakbang na ito sa pangangasiwa ng vendor sa downstream oil at gas industry sa Bangsamoro sa nakahanay sa pambansang fuel price monitoring ng Department of Energy upang palakasin ang transparency, patas na kompetisyon at proteksyon sa mga mamimili. Isinasagawa rin ang monitoring habang umiigting ang tensyon sa Middle East, isang pangunahing oil producing region na may direktang epekto sa galaw ng pandaigdigang presyo ng krudo at lokal na presyo ng petrolyo sa bansa. Ang regulasyon sa oil industry sa BARM ay sinasagawa sa ilalim ng Republic Act No. 8479 at Republic Act No. 11054 sa pamamagitan ng pinagsamang pangangasiwa ng MENRE at Department of Energy. Sa paunang resulta ng inspeksyon, karamihan sa mga gasolinahan na binibisita ay sumusunod sa umiiral na presyo sa merkado. Malinaw na nakapaskil ang pump price at walang nakitang under delivery sa mga fuel pump. Ayon sa MENRE, magpapatuloy ang regular na monitoring upang matiyak ang patas na presyo ng langis at maprotektahan ang mga mamimili sa Bangsamoro. 32 minuto makalipas ang alas 4 ng hapon at tayo po ay magbabalik after this paid short commercial. Ramadan greetings mula po kay Honorable Joan P. Sinarimbo, ABC President, Municipality of Pahalmudin, SGA, BARM. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sa pagdating ng banal na buwan ng Ramadan, tayo ay muling binigyan ng pagkakataon upang palalinin ang ating pananampalataya, patatagin ang ating disiplina at pagyamanin ang ating malasakit sa kapwa. Ang pag-aayuno ay hindi lamang pag-iwas sa pagkain or pag-inom ng tubig, kundi isang pagsasanay ng puso at isip upang maging mas mapagkumbaba tayo. Tayo ay magiging matiisin at mapagbigay. Naway magsilbing liwanag ang Ramadan sa ating buhay upang tayo ay higit na mapalapit sa Allah Subhanahu wa Ta'ala, magpapatawad sa isa't isa at magbahagi ng biyaya sa mga taong mas nangangailangan. Dalangin natin na tanggapin ng Allah ang ating pag-aayuno, panalangin at mabubuting gawa ang magiging bunga ng Ramadan at pagkatapos pa po ng huli month of Ramadan. Muli, Ramadan Mubarak sa ating lahat. Yan po ang Ramadan greetings mula po kay Honorable Joan P. Sinarimbo, ABC President, Municipality of Pahalmudin, SGA, BARM. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Magandang umaga po sa ating lahat na mga tao ng Barangay Balakayon at saka lahat ng nakikinig. Happy Ramadan Mubarak sa atin lahat ng mga Bangsamoro nandito sa bayan ng Pahamudin. Ako po si Barangay Captain Buhari Bansil na nagbibigay ng Happy Ramadan sa lahat ng tao ng Pahamudin. Hanggang dito naman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sa guna na nakaumal sa uwan-uwan Ramadan at pinaka-espesyal uwan-uwan sa kanilang Bangsamoro.
Ijelasan ko sa tono Barangay Burikain, Pahamudin. Dito po sa munisipyo na Pahamudin. So, wala no, siya sa SGA. So, wala na Bangsamoro. Bitako sa Kongo sa Pinomo na Ramadanan niya na sana nanyarba kasabapan, kapunanan, kapag isa-isa, kapagayo na yun, wala mo na Bangsamoro. Ternanan so kapandili ba ka, kadima piya siya sa kano Ramadan, malibagta so kapag ka mabatay sa puasa. Siya man sa ating susuwedo, punong barangay ng Barangay Burikain, Badrolin, Santirio, Awe. Sukran. Bismillahirrahmanirrahim. As the blessed month of Ramadan arrives, I need computer parts and accessory shop located at Silsat Avenue, Cotabato City. Extend our heartfelt greetings to our valued customers, partners, and entire the community. May this holy month of Ramadan 2026, 1447, Hijra Islamic calendar bring peace to our heart, patience to our soul, and blessing to our home. May it be a time of reflection, compassion, and renewed faith. We pray that our days are filled with meaningful worship, our night with tranquility, and our efforts be rewarded with abundant blessings. On behalf of the management and staff at INIT Computer Parts and Accessory Shop, located at Silsat Avenue, Cotabato City, we wish you and your loved ones a blessed and peaceful Ramadan. Ramadan al-Mubarak to one in all. Sumapit na naman ang buwan ng Ramadan. Ito ang panahon ng paglilinis ng ating mga kaluluwa, pagpapanibago ng ating mga intensyon. Naway ang bawat araw ng ating pag-aayuno ay magiging hakbang tungo sa pagiging mas mabuting individual at magdudulot ito ng pag-asa sa ating komunidad. Ang mensaheng ito ay hatid sa inyo ni Member of Parliament MP Abdul Basit Arbinito. Happy Ramadan to all Muslim Ummah! Ramadan na anano zinagatawa. Karapatan mo, protektado ng batas. Alam mo ba na may batas na tumitiyak sa karapatan nating mga persons with disability sa Pilipinas? Ito ang Magna Carta for Persons with Disability o RA 7277. Tinitiyak nito ang bawat person with disability ay may access sa edukasyon, trabaho, transportasyon, kalusugan at rehabilitasyon. Ayon sa RA 7277, dapat may wheelchair ramps, accessible toilets at sign language interpreters sa mga pampublikong lugar. Sinasabi din sa batas na to na may proteksyon tayo mula sa diskriminasyon sa trabaho, paaralan at serbisyo. Pinalakas pa ito ng RA 9442 para sa dagdag na benepisyo, RA 10070 para sa pagbuo ng Persons with Disability Affairs Office o PDAO sa bawat munisipyo at syudad, at RA 10524 para sa mandatory employment quota o kinakailangan na 1% ng ipa na empleyado ay persons with disabilities. Tandaan, ang kapansanan hindi lang sa karapatang pantao dahil tayo ay may batas na kakampi natin at magpoprotekta sa ating mga persons with disabilities. Karapatan mo, ipaglaban mo. Ang paalaalang ito ay hatid sa inyo ng Access Project. Bumili at manalo ng 300 trips to make a raffle promo sa KCC Mall of Cotabato. May 1 raffle entry sa bawat 200 pesos sa KCC Department Store o 1 raffle entry sa bawat 500 pesos sa KCC Supermarket gamit ang KCC Forever Bonus Card. May chance ka pang manalo ng 40 million shopping money. Milyong exciting prizes. KCC Supermarket, nakabarato. Everything's here at KCC for you. When we crave to have fun, yet our tummies want some, everyone is thinking of a crunch. With grilled chicken inside and if deliciously fried, Virginia crunchy chicken nuggets. Here it is, it's extraordinarily crunchy. Virginia
Virginia crunchy chicken nuggets. It's real chicken goodness, tasty, oh yes, crunchy goodness in every bite. Virginia crunchy chicken nuggets. Hello mga mamis. Gusto nyo bang manganak sa dekalidad at libreng paanakan? Halina at puntahan ang Bagwa Lying-in Clinic. Libreng manganak at kasama na ang family planning. Kaya mga mamis, simulan na ang libreng pagpapacheck-up. Dito lang yan sa Bagwa Lying-in Clinic. Open 24 hours at PhilHealth accredited. Narito ang kanilang mga services offered. Family planning, IUD insertion or removal, check-up, pill supply, condom supply, DMPA injection, referrals for bilateral ligation, BTL, natural family planning, NFP method, counseling, maternal and child health, physical exam, breast exam, pelvic exam, prenatal care, postnatal care, pap smear, well body care, immunization, breastfeeding, cord dressing, whey taking, safe, normal, spontaneous delivery, newborn screening. For other services, you may please contact our midwife at landline number 557-4422 or a cellphone number 0917-531-6697. Para sa mga karagdagang katanungan, pwede kayong bumisita anumang oras sa Bagwa Lying-in Clinic at hanapin lamang ang kanilang clinic manager. Ang Bagwa Lying-in Clinic ay matatagpuan sa Kimpo, Bagwa 2, Cotabato City. Owned and managed by Madam Fe Camano Mandi. Tandaan mga mamis, Bagwa Lying-in Clinic. Libre po ang mga anak sa Bagwa Lying-in Clinic. Kinakailangan lamang po ang updated na PhilHealth. Maraming salamat. Ganito yon sabihin ko sa inyo. Makinig kayo. Binabati ko po kayo at inanyayahan na makinig dito lang sa himpilang DXTC 95.9 Radyo Natin FM, Cotabato City. Maraming salamat po. Sabihin ko sa inyo, di magaga. Arangkada Balita! Kita mo po ang inyong mga orasan, oras sa buong kapuluan na 43 minuto makalipas ang alas 4 ng hapon. At para sa iba pa nating mga balita, tumanggap ng tulong pinansyal ang kabuuang 163 individual na naapektuhan ng paglubog ng lansang MV Tricia Kirsten 3 sa pamagitan ng ayuda mula sa Ministry of Social Services and Development sa ilalim ng Bangsamoro Critical Assistance and Response to Emergency Situation Programa. Isinagawa ang pamamahagi ng tulong sa dalawang lugar sa Sulu State College Hostel noong March 9 at sa MSSD Zamboanga Satellite Office sa Barangay Talon-Talon noong March 10 na taong kasalukuyan. Layunin ng programa na magbigay ng agarang suporta sa mga pamilyang naapektuhan ng trahedyang naganap noong January 26. Batay sa ulat ng MSSD Sulu, tumanggap ang 10,000 na medical assistance ang mga survivor ng insidente upang makatulong sa kanilang pagpapagamot. Samantala, binibigyan naman ng tiga 25,000 na burial assistance ang mga pamilya ng mga nasawi at mga nawawala pa hanggang sa kasalukuyan. Bago ang payout, sumailalim muna sa BCARES assessment ang mga beneficiary upang matiyakan na naangkop ang tulong na ibibigay sa bawat apektadong individual. Ipinagpatuloy pa ang pamamahagi ng tulong kahapon sa Zamboanga City. Habang nakatakda naman ang susunod na payout sa March 13 sa Hulu,
para sa mga natitirang benepisyaryo na hindi pa nakakatanggap ng kanilang ayuda. Ang BCARE sa programa ay isa sa mga pangunahing programa ng MSSD na naglalayong magbigay ng suporta tulad ng medical assistance, hospitalization at burial assistance sa mga pamilyang biktima ng sakuna at iba pang krisis sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Apat na 45 minuto makalipas ang alas 4 ng hapon at tayo po ay magbabalik after this paid short commercial. Bumili at manalo ng 300 chips to make a raffle promo sa KCC Mall of Cotabato. May 1 raffle entry sa bawat 200 pesos sa KCC Department Store o 1 raffle entry sa bawat 500 pesos sa KCC Supermarket gamit ang KCC Forever Bonus Card. May chance ka pang manalo ng 40 million shopping money. Milyong exciting prizes. KCC Supermarket, nakabarato. Everything's here at KCC for you. Sumapit na naman ang buwan ng Ramadan. Ito ang panahon ng paglilinis ng ating mga kaluluwa, pagpapanibago ng ating mga intensyon. Naway ang bawat araw ng ating pag-aayuno ay magiging hakbang tungo sa pagiging mas mabuting individual at magdudulot ito ng pag-asa sa ating komunidad. Ang mensaheng ito ay hatid sa inyo ni Member of Parliament MP Abdul Basit Arbin Nito. Happy Ramadan to all Muslim Ummah! Ramadan na analon zinagatawa A'udzu billahi minas syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Pazukura ko kanu Allah Ta'ala kana katiguma menem sa timpo no Ramadan. Lagosta no pantanan. Padyalamang ko sa mga pagali ko abang sa muro. Do padyalamang ko sulangon no tupo no Raja Boyan di Masangkay Royal Descendants of the Philippines. Padyalamang ko sulangon no tupo datu utos sa Japakan Raja Malang sa ingad do Raja Boyan nakindat. Do sukapadpan ang mga tupo. Langkap deng kanulangon no bala-bala apagali ko. Yata no ran bagalan nakapamagayo na yun nakita no ba niya abang sa muro. Kagkakalimwa, kasompong, do makay, mapag-isa-isa, no lang no tuputan. Saki sulod na, wata na, so information officer no Raja Boyan di Masangkay Royal Descendants of the Philippines, do lang no kapad ang mga clan na Saki so putri, may mas lauto matiman amil, putri na maning sa Raja Boyan sa Boyan, putri ako bunuda si Kilbakat. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. The country's friendly station, Radio Natin. Arrancada Balita. Itama po ang inyong mga orasan, ang oras sa buong kapuluan. 49 na minuto makalipas ang alas 4 ng hapon na kayo pa rin ay patuloy na nakikinig sa 95.9 na Radyo Natin FM Cotabato City. Para sa iba pa nating mga balita, mahigit 4,600 overseas Filipino workers na ang nabigyan ng tulong ng pamahalaan mula ng lumala ang tensyon sa Middle East. Ayon pa kay Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdag noong araw ng Miyerkules. Sa
sa pagdinig ng House Committee on Overseas Workers Affairs at Foreign Affairs. Sinabi ni Kakdag na 4,608 OFW na ang natulungan hanggang nitong Martes sa pamamagitan ng mga programa ng Department of Migrant Workers at Overseas Worker Welfare Administration or OWA. Kabilang sa mga tulong na ibinigay ang temporary accommodation, financial assistance, pagkain at iba pang pangunahing pangangailangan at psychosocial services. Pinagkaloob ang mga ito sa mga lugar na apektado ng sigalot at sa mga transit hub gaya ng Hong Kong, Singapore, Malaysia, Manchester, sa United Kingdom at Ethiopia. Sinabi rin na nakikipag-ugnayan na ang DMW sa Department of Foreign Affairs upang matulungan ang mga Pilipino sa mga lugar na walang migrant workers offices, kabilang ang mga OFW na naglalakbay bilang turista nang sumiklab ang tensyon. Dagdag pa nito, nakikipag-ugnayan din ang mga opisyal ng Pilipinas sa mga emergency shelter sa Bahrain, Israel at Qatar upang matiyak ang kaligtasan ng mga OFW. Sa ngayon, 380 OFW ang humiling ng repatriasyon mula sa rehiyon. Ayon sa kalihim, naghahanda ang pamahalaan ng 2 charter flight alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. upang maiuwi ang mga OFW na nais nang bumalik sa bansa. Gayunpaman, sinabi niya nga nananatiling hamon ang repatriasyon dahil sa limitadong airspace at pagkaantala ng flight sa ilang bansa sa rehiyon. Sa ngayon, tinutulungan ng mga team ng pamahalaan ang mga OFW o OFW na makatawid sa pamamagitan ng land border o land border crossing, kung saan naka-preposition ang mga tauhan sa magkabilang panig ng hangganan. Limamput 2 minuto makalipas ang alas 4 ng hapon. 4 na tao ang nasugatan ng tumama ang 2 drones malapit sa Dubai International Airport nitong noong araw ng Miyerkules. Ayon pa sa pamahalaan ng Dubai, 2 Ghanaian at isang Bangladesh ang nagtamo ng minor injuries, habang isang Indian naman ay nakaranas ng moderate injuries. Sa kabila nito, tuloy pa rin ang normal operasyon ng mga eroplano sa paliparan. Ang insidente ay bahagi ng pagpapatuloy na atake ng Iran sa mga bansang Gulf. Limamput 4 na minuto makalipas ang alas 4 ng hapon. At ang oras na nahatid sa inyo ng Surge Water Service Center located at Don Roman Velo Street, Cotabato City. At para sa iba parating mga balita, patuloy na naghahatid ng libreng serbisyong pangkalusugan ang tanggapan ni MP Deputy Speaker, Member of the Parliament, Attorney Omar Yasser Sisem,
sa ilalim ng kanyang medical outreach program, kabilang sa naging benepisyaryo ang mga residente ng Barangay Mirab o P. Maguindanao del Norte, kung saan nakabenepisyaryo ang mga ito ng libreng tulong medikal ngayong araw ng Huwebes. Ang inisyatibang ito ni MP Attorney Sema ay naglalayong magbigay ng serbisyong medikal sa mga nangangailangan, mabigyan ng pagkakataon ang mga mamayan na walang kakayahang magpagamot sa mga ospital dahil sa hirap ng kanilang buhay, lalo na ang mga residenteng nasa mga liblib na lugar. Arangkada Balita! Imampot 5 minuto magalipas ang alas 4 ng hapon. At yan na po ang kabuuan ng ating Arangkada Balita. At bago tayo magpaalam, hello po sa ating mga viewers. Hello po kay Ma'am Bayngan Mastura at hello to Ma'am Simbay Adam. Hello Ate Ma'am, good afternoon. Watching from Takurong City. Happy Ramadan Kareem. God bless you to all. At salamat po at hello to Binsar Abbas, kay Norman Samadala. At sa ating mga viewers, isang magandang hapon po sa inyong lahat. At ngayon ay ika-22 sa buwan ng Ramadan 1447 sa Islamic Hijra Calendar. At ika-12 sa buwan ng Marso taong kasalukuyan. At hello po dyan sa may Lugay-Lugay area sa ating mga avid listeners, kay Noraida Udasan. Isang magandang hapon dyan to all Udasan family. At sa lahat po ng ating mga mamang driver, ayan, ingat-ingat po sa pagmamaniho. At sa ating mga commuters, bumaba ng tamang babaan. At dyan po sa may parang Maguindanao, hello po sa ating mga avid listeners. Isang magandang hapon, magandang maligayang pakikinig. At sa ating mga tsuper, sa ating mga driver, bawal magpataas po ng pamasahe. Yan, ayon po sa BLT-FRB. Bawal muna, no? Ayon po kay BLTR or kay Bangsamoro Land Transportation Franchising and Regulatory Board, Director Juan Jubaira Tandalong, wala pang aprobadong desisyon ang kanilang tanggapan, kaya nananatiling umiiral ang kasalukuyan na fare matrix. Kaya bawal po, no, sa ating mga mamang driver. Pero yung iba ay ang bilis, tumaas na ng kanilang pamasahe dito sa paakyat sa PC Hill. Yung dati 15 ngayon ay 20 na. Ang bilis. Ayan, lahat po ay apektado, no, sa nangyayaring krisis sa kasalukuyan dahil po sa tensyon sa ibang lugar sa Iran at Israel.
50 na minuto makalipas ang alas 4 ng hapon at maraming salamat po sa pagsama sa akin sa loob ng isang oras. Hanggang sa muli sa ganito ring oras sa Timpila 95.9 na Radyo Natin FM Cotabato City. Pakalan po ng aming butihing station manager sa aming admin officer KBP license, Sir PB Jawarila, sa aming news head, Miss Nurunisa Mamital Kusin. At sa aming mga media technician, ako po ang inyong nakasama, Radyo Natin Carolina Abasa. Magandang hapon na Central Mindanao, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino at sama-sama tayo Bangsamoro. Magdaka!